Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video po, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano po tayo makakapag-open ng bank account, lalong-lalo na po sa ating mga OFW na nakabase sa ibang bansa. Paano po ba natin gagawin yon? Ang tinutukoy po natin na bank account ay yung local account sa Pilipinas. Example nga po dyan yung BDO. Napaka-importante po na mayroon tayong bank account. Bakit po? Kasi po kung meron tayong bank account, mas madali po tayong makakapagpadala ng pera sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Na Wow! hindi na po natin kailangan dumaan sa mga money exchange, through mobile application lang po ay pwede na tayo mag-send ng pera sa kanila. At ang kagandahan din po kung may bank account tayo, sa tuwing uuwi tayo para magbakasyon at medyo marami-rami tayong perang naipon, hindi na po natin kailangan bitbitin yung mga perang yon. Kailangan lang po natin ay i-transfer lang po natin sa ating bank account at pwede na po nating withdrawin pag uwi natin ng Pilipinas. Eh paano nga po ba tayo makakapag-open ng bank account sa abroad? Meron po mga money exchange na nag-o-offer ng ganitong service. Example po dito ang Lulu Exchange. Kapag mag-o-open kayo sa mga money exchange, kadalasan po ang hinihingi nilang mga requirements ay civil ID at ang passport. Kung sa ibang bansa naman po, for sure ang mga hinihingi nila dyan, syempre yung passport pa rin at yung mga resident ID na ginagamit nyo kung saan bansa man kayo nakabase. After nyo isubmit yung civil ID copy at passport copy sa kanila, ay may ibibigay sa inyong form na kailangan nating fill upan para sa ating record. Ganito nga pala yung form na ibibigay nila sa inyo. Pagkatapos nyo fill upan yung form, may isa pa silang form na ibibigay sa inyo. Ang hihingi lang naman nila sa form na ito ay yung mga signature nyo. Kasi nga nakapag-fill out na kayo ng form, hindi nyo na kailangan fill upan lahat kung ano yung mga information na hinihingi nila dyan. Sila na mismo yung maglalagay niyan para sa inyo. At kapag nakompleto nyo na ang pag-fill out ng form at nabigay nyo na rin yung mga requirements na hinihingi nila, kailangan nyo lang maghintay ng 45 days starting the day na nag-apply kayo sa kanila. So tama po yung narinig nyo, 45 working days po yung aabutin bago ma-release po yung passbook at card na ibibigay sa inyo galing sa bangko sa Pilipinas. At once na ready na po yung inyong passbook or yung inyong card na galing sa Pilipinas, sila na po mismo yung tatawag sa inyo para i-confirm na pwede nyo nang pick upin yung inyong card at yung passbook nyo sa branch kung saan kayo nag-apply para sa inyong bank account. At once na hawak nyo na po yung inyong passbook at yung card, hindi pa rin po kayo pwedeng makapag-withdraw sa card na yan. Kahit po nakapag-deposit na kayo, kung nasa abroad kayo, nalagyan nyo na siya ng pera through bank transfer, through online transaction, hindi pa rin po pwedeng ma-withdraw yung pera na nasa bank account nyo. Bakit po? Kasi po, kailangan pa po natin yang ipa-activate sa Pilipinas kapag nagbakasyon tayo. Doon po kasi natin makukuha yung PIN number na gagamitin natin para makapag-withdraw tayo ng pera doon sa ating mga bank account. Once po napa-activate nyo na yun yung bank account, after nyo pong magbakasyon sa Pilipinas, ay pwede nyo na po siyang gamitin kahit nasa abroad kayo. Tama po, kahit po nasa abroad kayo, ay pwede na po kayong mag-withdraw using your bank account. Ina-advise ko rin po sa inyo na kung may mga local active number kayo sa Pilipinas, ay mas maganda po during registration na ilagay nyo na po siya. It's either Smart, Globe, or kahit ano pong network. Maganda po kasi na may local number na tayo para in case nasa Pilipinas tayo, pwede nila tayong makontak anytime in case po na may mga problema sa ating account. At ang kagandahan po nito, ang pagre-registered po ng BDO account sa abroad ay wala po silang hinihinging bayad. Isa pa po sa advantage kapag magre-register tayo ng bank account dito sa abroad, hindi po siya ganun ka-hassle. Hindi po natin kailangan pumila katulad sa Pilipinas kasi masyado maraming transaction ang ginagawa nila. Yun nga lang po, kailangan natin maghintay ng 45 working days para ma-release yung ating passbook at yung ating bank card. Wala rin pong required maintaining balance pagka nagkaroon tayo ng bank account. Ang kailangan lang po natin gawin para maiwasan po nating ma-deactivate yung ating card, kailangan po nating maghulog or lagyan ito ng deposit once in a year para po ma-maintain natin na active yung ating mga bank account. So yun lang po, ganun lang po kasimple ang pag-open ng bank account kung nasa abroad kayo. Kasi po yung iba nating mga kababayan, lalong-lalo na kapag umuwi sila sa Pilipinas tuwing bakasyon, nakakalimutan din po nilang mag-open ng bank account. Dahil nga po, na masyado tayong busy at na-enjoy natin yung bakasyon natin, naiisang tabi na natin yung pagkakaroon ng bank account. So sana po nakatulong at sana po lahat po ng mga OFW ay magkaroon ng idea kung paano po mag-open ng bank account. Para po lagi tayong mayroong mga makukuhang pera in case of emergency. At the same time, hindi rin po natin mauubos yung hawak nating pera kasi pwede natin siyang ilagay sa ating bank account. Ako nga po pala si Kuya Sadik na gumagawa ng content related sa ating mga OFW kung may mga pagbabago man or mga update regarding sa
mga documents, or kung ano-ano pa na may kinalaman sa ating lahat. So kung hindi pa po tayo nakapalaw sa ating YouTube channel, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at paklik na rin po ng notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng aking video. Yun lang po at maraming salamat po.